Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nakakagulat na revelasyon ang bumulaga sa Senado matapos biglang buksan ni Senador Rodante Marcoleta ang manoy matagal nang nakatagong isyu kaugnay ng kaso ni Senate President Tito Soto at ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sa gitna ng isang regular na pagdinig, hindi inaasahan ng mga senador at media ang naging pahayag ni Marcoleta na tila nagbabalik sa isang dekadang lumang kontrobersya. Ayon kay Marcoleta, may mga dokumentong umano'y naglalarawan ng mga pangyayaring konektado sa matagal nang isinasantabing kaso. Bagamat hindi pa malinaw kung anong mga ebidensya ang hawak niya, mariing sinabi ng mambabatas na panahon na upang ilantad ang katotohanan para sa kapakanan ng publiko. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagkabigla at katahimikan sa loob ng Senado, kung saan ilang kasapi ang agad na umapila ng maingat na pagtalakay. Samantala, nanindigan ang kampo ni Soto na walang basihan ng muling pagbubukas ng naturang issue. Ayon sa kanilang pahayag, matagal nang naresolba ang mga aligasyon at hindi na dapat muling ungkatin pa ang kasong walang malinaw na ebidensya. Gayunpaman, nananawagan ng ilang senador at civic groups ng masusing imbestigasyon upang matiyak ang transparency at maiwasan ang anumang pagbaluktot ng impormasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo kung magbubukas ng formal na imbestigasyon ng Senado hingil sa pahayag ni Marcoleta. Subalit malinaw na muling nabuhay ang interes ng publiko sa isang kontrobersyang matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng showbiz at politika. Patuloy na tututukan ng mga susunod na hakbang upang malaman kung may bagong katotohanang lilitaw sa kasong muling binuhay ni Marcoleta. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Alam ko yung marami sa inyo ay sa mga nakakaraang mga araw ay hindi nila ako ma-interview kasi hindi naman ako talaga nagpapa-interview. Ngunit naisip ko na parang yung narrative hindi masyadong nagiging maganda. Gusto ko linawin ang maraming bagay na may kinalaman nga dun sa very short-lived na pangunguna ko sa politika. Halos 3 investigations na ating natapos at nagkaroon na nga ng development at yun naman ay alam na ninyo. Ngayon dahil nga dun sa mga pangyayari na yan, meron akong gustong mga issue na dapat ituwid. Gusto kong unahin yung tungkol dun sa punta nung Bryce Hernandez custodial investigation sa Camp Crame. Sapagkat kung alam naman ninyo, yun ay na-cite natin in contempt dahil nga sa tahasang pagsisinungaling harap-harapan. Ipinakikita na namin sa kanyang mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking IDs na inisyo ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggi-tanggi niya. Napilitan kami contempt siya at nailagay nga sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Bryce Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody dito nga sa tinatanong ko po sa ating Senate President, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Crame? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives. Sa tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Sabi ko ay mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag yun ay pinanatili mo sa Quezon City, sangayon na rin sa kanyang declaration
tatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, manganganib ang buhay niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa mga tweet, pagka siya'y nagsasalita rito sa Senado, parang hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang sinabi. At nung kami magkaroon nga ng konting huddle nung bumaba siya sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Bakit ko naman gagawin? Sabi niya, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman ninyo. Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Meron pong option dun, or with the concurrence of the Senate President. Sa mga tweet, yun lamang designated place by the committee alone, sapat na yun eh. Kaya ko sinabi, dapat kinonsulta mo ko. Kaya lang, sabi niya, napalitan ka na eh. Bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na-monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, Inquirer, mga 2:15, 1:30 to 2:15 p.m. ang nakalagay sa mga channel. For the record, nung ako po yung napalitan is about 5:24 in the afternoon. So ako pa rin, Chairman. So gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa to batas na massive corruption at looting of public funds. Massive corruption at looting of public funds. Ano po ang at ito po isa, ito international po ito. Para lang po makita din ninyo dahil mahalaga na yung ating pong pinag-uusapan dito ay may basihan dahil nga dito sa ating pahina sinisikap nating iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Lahat po ng mga nananangali, magandang tanghali po sa inyo, yung ating mga kasama, sa hanay po ng mga manggagawa, yung mga professionals, yung mga doctors, yung nurses, na nadagit din po dyan sa pondo ng PhilHealth. Kasali po kayo sa usaping ito. So dito makikita nyo, si President Lee Jae-myung, malinaw po yan, President Lee Jae-myung orders immediate halt of Philippine project amid corruption concerns. Yan po yung pahayag. Dinanay po ito ng gobyerno ng Pilipinas through the Department of Finance. Pero siyempre kinakailangan lagi tayong may basihan para naman po hindi ito he said, she said. Ito po yung isang prueba na may utang tayo eh. Tingnan niyo po yung ilalim. Di ba? Again, mahirap namang sabihin nagsisinungaling ang sinungaling dito ay ang Pangulo ng Korea. Hindi po pwedeng magsinungaling ang Pangulo ng Korea sapagkat wala po siyang pakialam sa local politics natin.
And to be fair to him, hindi siya fan ni Bongbong Marcos. Hindi rin naman siya fan ni Vice President Inday Sara. Ang kanya, talagang kinansila lang niya. Pero hindi pwedeng sabihin hindi po or non-existing po yung loan na yan. No? Bakit natin sinasabing bawal ang neutral? Bumalik na po tayo sa yung tag na sick man of Asia. Napag-iwanan na po tayo dahil nga po sa labis-labis, hitik, siksik, liglig, umaapaw, talamak ang korupsyon na nagaganap sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso na po ang nakataya rito. At mamaya tatalakayin din ho natin yan. At kinakailangan po, last week pa ho ay naglabas na ng pahayag ng suporta ang hakbang ng maisog sa lahat ng nananawagan para sa isang payapa at naayon sa batas na kilos protesta. Malinaw po yan ha. Pahayag ng suporta na po ang pahayag ng suporta, naglabas na po ang hakbang na maisog. We do not look at any political or religious color, belief, creed, or affiliation of any group or groups asking the people to go out. Simula pa po last week, ngayon po may mga nakatipon-tipon din dyan sa labas po ng batasan. Hindi po namin tinitingnan kung ano po yung kulay ninyo. Ito po isa lang ang kulay natin, yung watawat ng Republika ng Pilipinas. Ang kalaban po natin dito ay korupsyon. Para po Tama ho yung sinasabi na yan itong si Atty. Vic, no? Sa mga susunod na araw, sa mga gaganaping malawakang pagkilos, para nga dito sa lumalalang korupsyon na to sa ating bansa, dapat ho talaga wala ho tayong titingnan na kulay. Wala ho tayong titingnan na affiliation. Ito kay Duterte to, ito ganyan. Kaya kami naman mga Duterte supporter, ano po panawagan namin? Maging presidente si Sara? Hindi naman yun. Di ba walang ganon? Ang gusto lang namin, mailagay sa tamang direksyon ng Pilipinas. Kahit sino maging leader, wala ho tayong problema dyan. Real talk lang ha. Ito lang, ito. Ako, pwede akong magsalita para sa sarili ko. Yung iba mga DDS, hindi ko alam. Ang atin lang, kahit sino pang maupo sa pamahalaan, as long na nasa tamang direksyon ng ating bansa, wala ko tayong problema dyan. Ngayon, kung meron mang iilan dyan na nanawagan na ibagsak ang pamahalaan o kung ano pa man, meron ho tayong problema dyan. Pero tayo dito sa PH Update, at alam ko, 10 ng ating mga kasama dito, sigurado ho tayo na ang panawagan lang ho nila, mailagay sa tama ang ating pamahalaan. Yun lang naman ho talaga. Proteksyonan natin ang ating mga kabataan at yung darating pang henerasyon. We want to give our youth, whether kamag-anak natin o hindi natin kakilala, yung kabataang Pilipino, ang nais po nating lahat ay mabigyan ng disenteng buhay. Disenteng buhay. Hindi marangya, hindi mayaman. Yung practical na lang tayo dahil laganap po ang korupsyon. At least in their lifetime, yung ating mga kabataan, mabigyan natin ng disenteng buhay at kinabukasang punong-puno ng dignidad. Dignidad bilang Pilipino. Yan po yung ating panawagan, yan po yung ating pagpapahayag ng suporta sa mga naganap at magaganap pang payapa. Ulitin ko mapayapa at naayon sa batas at sa ating saligang batas na kilos protesta o pagkilos. After all, it is enshrined in our Bill of Rights the right of every Filipino to express their indignation, their opposition to the many wrongdoings of the government peacefully. Yung right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Nakaukit, nakasulat, may garansya, yan po ay sa ilalim ng Bill of Rights natin, Article 3 ng ating saligang batas. Public embarrassment na po yung nagaganap. Ultimo po ang isang sovereign state, ang South Korea, kinansila yung 28.7 billion pesos loan ng Pilipinas. Para po yung sa isang magandang proyekto sana. At ulitin ko, mismo po ang Pangulo ng Korea ang nagsabi, due to massive corruption,
Hindi po linagyan ng sinabing corruption lang. Massive corruption at looting of public funds. And having said that, I encourage lahat ng Pilipino, yung mga pabor sa kasalukuyang pagnanakaw na nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sa ilalim ng pamumuno ng House of Representatives Speaker Martin Romualdez, sa ilalim ng pamumuno ng dating chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico, at yung mga kasalukuyang namumuno ngayon sa mababang kapulungan, total lagi po nilang binibida at ginayabang yan eh. Nasa kanila raw po yung power of the purse. Power of the purse. Ang pinag-uusapan pong purse dyan ay yung purse or pera na naming mga Pilipino. Hindi po yung power to empower your purse at the expense of the purse of the Filipino people. Yung mga sang-ayon po na magpatuloy ang talamak, lantaran, gahamang, kurakutan at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, Martin Romualdez, Saldico Triumvirate. Lumabas din ho kayo at mag-rally. Bawal nga po kasi ang neutral eh. Tumungo kayo sa Malacanang, magpahayag kayo ng suporta, nakaw pamor. Dapat yan ang sigaw ninyo eh. O kaya doon sa labas po ng batasan, pwede rin kayo lumabas doon, magkilos protesta kayo in support of corruption. Pero lahat po ng sukang-suka na sa nangyayari, trilyong piso na po ang nakawan. Lumabas po kayo kung nasan man po'y merong malapit na payapa at naayon sa batas at sa ating saligang batas na pagkilos o kilos protesta. Magpahayag po kayo ng inyong saloobin. Sumali po kayo ng rally. Maging maingat lang ha, kasi may mga nananawagang iba na sumama pero hindi ko po kilala kung sino yung grupong yan eh. Maging mapili lamang, maging maingat lamang, magmasid, piliin ho ninyo yung tamang grupong sasamahan. Speaking of, kung ang hakbang ng maisog ho ay nagpalabas na ng pahayag ng pagsuporta last week, yung ginanap na rally noong September 12, noong September 13, at kahapon ho ay may nagtipon-tipon sa labas ng batasan, and I think until now ay mayroon. Yung mga nandiyan po sa paligid ng batasan, alam mo ninyo, ituwid lang natin kasi yung iba ang impression ho nila, hindi naman ako apektado dyan, hindi naman ako taxpayer. No? Lalo na yung mga kapatid natin na hindi naman ho nagfa-file dahil tingin nila hindi naman po sila mayaman o hindi naman sila saklaw ng kung anumang buwis na dapat bayaran. Hindi po. Ganito po yan. Lahat po tayo ay taxpayer. Mayaman, mahirap, yung driver ng Grab, driver ng Joyride, driver ng Jeep, driver ng Padjak, driver ng tricycle, huwag po ninyong tingnang maliit ang inyong sarili. Lahat po kayo ay ninanakawan ng mga tiwali sa gobyerno. Kayo po lahat ay taxpayers. Meron po kayong ambag o contribution sa ating lipunan. Sa paanong pamamaraan, baka nagugulat kayo. Yung mga kasama natin na nagtitinda lamang po ng sigarilyo, wala pong nakakahiya doon. Yung nasa EDSA po, pagka-traffic at araw-araw naman ay traffic, na nagtitinda ng turon, ng maruya, ng tubig, ng mani, ng balot, kahit sa C5 o kung saan man pag may traffic. Huwag po ninyong tingnan na hindi po kayo ninanakawan ng Marcos Jr. Administration. Bakit kanyo? Every time you buy something, tuwing bibili po kayo sa palengke, sa sari-sari store, sa convenience store, may kaakibat po iyan na buwis, yung VAT. Whether IVAT or VAT. Yung value added, may buwis po yan. Kahit anong bili ninyo, meron po yan. Pag bumili kayo, inputted na po yan sa grocery, sa convenience automatic store. Na. So yun po yung contribution ninyo. Hagip po kayo ng buwis. Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers and Filipino migrants. Yung mga nagpapadala ng tulong at ayuda sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. I urge all of you to encourage your family members, lahat ng hindi pabor sa nangyayari, lumabas po kayo. Ulitin ko bawal ang neutral, yun po ang ating titulo. Yun po yung ating pamagat ngayong hapon. Kinakailangan po tayo magtulong-tulong.
ito po ay problemang napakalaki, hindi po kayang tugunan ito ng isang grupo na mananawagan o dalawang grupo na mananawagan. Ang dapat nga pong nangunguna at manguna sa mga payapa at naayon sa batas sa pagkilos na ito ay ang Ayan na, mapayapa at naaayon sa batas. Okay, malinaw ho yun mga kababayan. Yung mga ibang rally sa iba't ibang bahagi ng mundo, dyan din ho sila nag-umpisa. Tayo, wala tayong ano dito. Gusto natin mapayapa. Peace-loving citizen ho tayo dito ng Pilipinas. Ayaw ho natin ng kaguluhan, ika nga. Gusto natin mairaos lahat ng ano na yan. Pero kaisa ho tayo ng mga yan. Kaya mga dilawan. Wala ho tayo naman ho kasi ika nga malawak ho pang-unawa ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi naman ho tayo utak talyanista, utak dilawan, pinklawan dyan na pagka kontra, pagka kalaban, kahit na anong gawin mo, walang matinong ginagawa sa kanila yung mga kalaban. Tayo, kahit dilawan yan, nagrarally na yan, as long na ang pinananawagan, transparency, accountability, anti-corruption, di ba? Yung magkaroon na tayo ng totoong pag-audit sa kabanang sambayan ng Pilipino, kahit anong kulay pa yan, kahit anong ano pa yan, saang sektor man galing yan, wag lang sa mga makakaliwa, ibang usapan yon. Yung mga makakaliwa, mga siraulo yan, wag ko kayo sumama sa mga yan. Diba? Mga oportunista yan. Gagamitin nila yung mga tao para ma-advance yung kanilang mga ideolohiya. Yan yung kanila. Yan yung kanila. Ang gusto lang nila ika nga masira ang pamahalaan at sila ang umupo. Yan mga yan, nasa ano nila yan, nasa charter ng mga makakaliwayan di ba? Nung hindi na nila alam nila hindi nila kayang talunin ng pamahalaan, sumali sila sa pamahalaan. Nandyan yung mga bayan, kabataan, nandyan ho sila. Kumbaga, if we can't beat them, join them. Tapos from the inside, wawasakin natin pamahalaan. Tingnan nyo. Diba, nung panahon ni Tatay Digong, kahit anong progresyo pa, wala naman silang pakialam. Pero ngayon, pera-pera din naman kasi yung mga yan. Wala naman mga prinsipyo at paninindigan yung mga yan. Kaya tayo dito, kung kahit anong kulay pa yan, mapapinglawan, dilawan, mga loyalista, as long na kayo ay nananawagan para sa kabutihan ng sambayanan, yung mawala ang korupsyon, di ba? Mawala ang katiwalian, pagnanakaw sa pamahalaan, kaisa nyo ho dyan ang ating mga kababayan. Kaisa nyo ho mga OFW, kaisa nyo ho yung mga vlogger. Sigurado magkakaisa ho tayo dito. Kahit, kung for example, sa rally, napasama tayo dyan. Kahit katabi ko pa pinglawan, wala akong problema dyan. Kahit katabi ko pa dilawan, wala akong problema dyan. As long na iisa lang ang panawagan natin, magkaroon ng accountability. Managot yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Yun lang ho ang atin dito. Ngayon, pagdating sa in confidential front ni VP Sara, kasi yun na susunod na argumento doon. Paano yung kay VP Sara? Walang problema to. Kaya nga meron ng kaso sa ombudsman, di ba? Meron ng pananagutan at sinasagot yon nitong si VP Sara. Sinasagot niya kung sakaling matuloy yung impeachment sa 2026, sasagutin niya yan. Ang tanong, itong kay Zaldico, kay Martin Romualdez, yung mga nabanggit na congressman, sinasagot ba nila? Meron ba silang asuntong kinaharap sa ombudsman, sa Korte Suprema o kung saan pa man? Wala ho mga kababayan. Kaya tayo dito, panawagan natin accountability. Yung kay VP Sara, huwag yun nang isali yan kasi may kaso na yun. Dire-diretso na mamayang Pilipino. Walang bandera ng mga political parties, bawal ang EPAL. Yung mga cause-oriented, bawal ang EPAL. Ang dalin po ninyo, ako po'y nananawagan, lahat po nang lalabas sa September 21. Ang dalin po ninyong watawat ay watawat ng Republika. Yan po ang dalin ninyo. Yan po ang iwagayway ninyo. Ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Ipakita natin na hindi pa po huli at meron pang pag-asa dito sa ating bansa. Na hindi natin pahihintulutan ang mga napakatalamak na korupsyong ito na magpatuloy. Kinakailangan po tayong lahat ay lumabas.